Dahil end of the year na, I'm sure marami po ang mga gustong gumamit ng mga pampaingay. Nako, gaya ng torotot at fireworks. Nako, at alam po natin na prone sa iba't ibang injuries ang paggamit ng mga ito. And speaking of fireworks, let's watch this. Karamihan sa atin ay nasisiyahan sa panonood ng fireworks na madalas na makikita o ginagamit kapag may mga celebration tulad ng music concerts at holidays. Pero sa likod nito, maaari rin pala itong maging dahilan ng trauma o post-traumatic stress disorder sa ilang individual. Yung inaakala mong simple at maliit na bagay lang, ngunit para sa iba ay isang pagsubok na hinaharap sa bawat araw. Kaya napakahalaga ng mental health awareness dahil ito ay may kinalaman sa ating kalusugan na hindi dapat binabalewala. And before we delve into our main topic, we'd like to invite you to follow and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. And you can actually send us questions po and comments sa mga pages na yan. Kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Di pa tayo tapos mga kasangbahay. Marami pa po tayong pag-uusapan mamaya. Yan po ay sa pagbabalik ng Doctors on TV. Nagbabalik pa rin ang Doctors on TV. Naku, at para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, tawagin naman natin ang ating guest for today who will share insights into the psychological impacts of fireworks injuries and how they can trigger PTSD or post-traumatic stress disorder. Let us welcome Dr. Ryan Rabago, a psychiatrist from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Ryan, and welcome to Doctors on TV. Hi, good morning, Sarah. Ano nga bang ibig sabihin ng PTSD or yung post-traumatic stress disorder? Well, post-traumatic stress disorder is a mental disorder na brought about by a severe stressor which is considered traumatic. Oh, okay. And is this very common? There are a lot of cases na trauma for different reasons like mga injuries, sa mga war veterans, mga accidents, rape cases. I see. Okay, so magkakaibang forms of stresses, ganyan. And pag sinabi bang trauma, Doc, dekahon ba yan na pag ganito, may makikita ka dapat may ganitong klase ng mga inclusions para mo masabi na, hindi naman traumatic yan, or can you explain further? Well, first of all, we have to define kung ano ba yung trauma. Kasi most of the time, I think it's an overused na term. Yeah. Na broken-hearted, traumatized na ako. I'll never love again. Napagalitan ng boss, nasigawan, namura, traumatized. Niloloko mataba, trauma. Pero ano ba ibig sabihin ng traumatized? Sa DSM-5, which is the parang Biblia ng mga psychiatrists at psychologists, nakasulat doon na dapat ito ay direct or indirect na witness to something na a trauma or stressor which can cause serious injury or sexual violence. So may element ng gano'n, hindi basta may nangyaring masama. A stressor can cause depression, a stressor can cause anxiety, it can cause psychosis, but for it to be considered traumatic, dapat pwedeng magkaroon ng serious injury or sexual violence. I see, but there are many different aspects, diba, Doc? So merong emotional aspect, Yes. You also have mental, physical. Yung binigyan yung definition, is there confinement to physical aspect only? It can also be witnessed to somebody na very close to us na traumatized. Hindi, like kasi a relative. kanina, di ba, nagbigit nga ng example na yung may hugot, di ba, na, naku, hindi na ako ma-in-love ulit kasi na-traumatize ako. So, is that acceptable? Or it's just like being overused na, parang cliche That's na lang? overuse. That's more of pwedeng na karoon kayo ng adjustments, the stress, na depressed, na anxious, pero the stressor itself is not considered traumatized if you're magiging very strict with the definition. Ay, o yan, mga kasambahayan, buti na correct tayo ni Doc Ryan. Okay, so sige. So, na-define natin what trauma is. Now, we go back to PTSD or post-traumatic. When you say post, that's after a trauma that has caused stress, okay, dun sa tao na yun yung condition. Yes. Tama? Okay, hindi may kulang. Are there different types, Doc?
There's what you call acute stress disorder. Kapag wala pang 1 month, ito ay tinatawag na acute stress disorder kasi binibigyan pa natin sila ng chance na makapag-cope. By the way, it's something which is out of the ordinary. So, binibigyan natin sila ng chance to cope kasi wala tayong blueprint on how to cope with it because it's not something that we normally encounter. I see. Kapag naging 1 month na, that's what you call post-traumatic stress disorder. Pero kapag yung symptoms delayed by 6 months, that's what you call delayed na PTSD. So, hindi na siya acute. Pagka, yun ang critical period. Yeah. So, Yes. that's after 6? After 1 month. After 1 month. Okay, after 1 month. So, hindi na siya acute. Yes. I see. Or pwedeng another cause na. It's possible na more, kasi kapag acute stress disorder, ibig sabihin na ito nakapag-cope kayo after a see. month. Kaya binibigyan lang kayo ng chance para tayo makapagkaroon ng chance na makapag-cope. Kasi acute stress disorder, for example, people who are victims of calamities. Dadaan yung mga first responders, they'll do debriefing. Tapos after a while, they don't need psychological help or interventions kasi nakapag-cope. Nakapag-cope na. I'm just curious, no? Paano kung kunyari, merong isang stressful event and then okay naman yung individual for siguro for a month. And then after some time, beyond that, tsaka nagkaroon ng mga manifestations na iba. Do you still consider that as a PTSD? Yung tinatawag na delayed onset. Delayed lang, pero that can still be because of the stress. Kasi pwedeng what happened there is normally ang reaction natin because of the unusual nature ng stressor, tinatry natin i-deny or i-convince or avoid whatever triggers it. So nangyayari later on, magmamanifest siya. I see. And speaking of manifestations, ano ba yung mga dapat na makita? Ano yung mga signs, yung mga senyales, and then mga simptomas po na nararamdaman ng isang pasyente who actually has PTSD? Easy way to remember is just remember yung mnemonics na Diana. Letter Diana? D-I-A-N-A. Okay. D would define yung stressor, which is something deadly, dangerous, dreadful, direct. I would be yung mga intrusive symptoms. Ano ba yung intrusive symptoms? Flashbacks, para ka na doon sa na-reenact yung traumatic experience. There is what you call nightmares. There is avoidance. Ina-avoid natin anything which reminds us of the cue. Kunyari, for example, somebody who has trauma to fireworks. Ayaw niya naririnig ang New Year. Ayaw niya nakakapanood ng mga videos about fireworks. We have N for negative condition or mood, meaning yung mga things like self-blaming, nadidepress, na-anxious. And lastly, yung A is arousal or hyper-arousal. So, hirap mag-focus, hirap makatulog, irritable, parang laging makikipaglaban or hyper-vigilant. Kapag ganyan po yung mga manifestations, okay, meron ba tayong kinoconsider na mas serious type? Okay. Not this DSM-5, but there's sa ICD-11, which is yung international diseases or classification of diseases, they divide it to simple and complex. Anong difference ng simplex sa complex PTSD? Yung complex may emotional dysregulation, interpersonal problems, and emotional dysregulation saka multiple traumas. Although sa DSM-5, they yet to consider that. I see. Okay, and ito, since kanina we've been talking kasi about fireworks, okay? So, and I would want to focus on yung PTSD, post-traumatic stress disorder, which is actually related or secondary to a fireworks injury, no? So, ito, Doc, no, what makes fireworks so problematic ba? Okay, na parang itong mga individuals with PTSD, hindi makaalis dito sa yung injury that he or she has incurred. For one thing, ang PTSD, they try to avoid yung mga triggers. Dito sa Pilipinas, ano bang ginagawa natin yearly? Nagpapaputok. Yeah, oo. So, matitrigger sila by those aversive cues. And another thing is, even people with post-traumatic stress disorder, not due to fireworks, somebody who is parang victim, for example, of kidnapping. I remember one case in which makarinig lang siya ng loud noises, natatakot na siya. So, paano pa nga fireworks. Okay. Pero Doc, paano natin i-deal yun? Paano i-help yung ganitong mga pasyente? Kasi, syempre, hindi mo naman na makokontrol yung nasa environment mo, nasa community ng mga nagpapaputok. Every so often, pagka malapit ng ang pagpapalitan ng taon. Well, that's actually very good yung na-mention yun. Hindi natin makokontrol. So, it's important to point out there are things we can and can't control. Tama kayo, we can't control yearly na magkakaroon ng paputok.
Tinry na lang baguhin yun, may batas. They warn na wag magpuputok, magpapaputok pa rin. Yeah. But what can we control? We can control, for example, do we participate actively? Do we just watch from a distance na mas allowing the professionals to do it? So you focus on things that you can control, like relaxation techniques, breathing exercises, grounding techniques para ma-relax yung parang part of the brain which sobrang stimulated because of the trauma. I see. Or maybe magkaroon ng mga diversionary tactics. Yes, Okay, like for tama. example, sige, use a headset and then, di ba, engage yourself in a movie or during the time na nagpapalitan ng taon, ganyan. Yes. Or siguro may music, So it's hard kasi syempre parang, siguro sa atin na mga walang ganitong mga condition, parang it's easier said than done. Pero sa kanila talaga, siguro ang bigat ng dating. Well, that's a very good insight, distraction. We use that commonly para instead of overthinking, napupunta yung mind natin to something else or something more present, and that will help us relax. I see, but you as a psychiatrist, Doc, no? Would you recommend mga medications to be taken just right before the season? Okay, pwede, what type of medications can be given for PTSD? You can give mga short-term use of mga benzodiazepines or pamparelax. For more severe cases, they can use mga antidepressants para mas maging lesser in negative cognitions or ma-lessen yung mga negative mood. I see. Yung ibang mga tao, takot mag-take ng mga antidepressants kasi parang ang stigma, sige, it's good while it lasts, yung efficacy of the medication. Is it true na pagka the moment they withdraw from that, nagkakaroon ng parang relapse? Yung mga pampakalma, if they take it for a long time, there's what we call withdrawal. Without it, kasi yun yung nag-maintain na ma-relax kayo, biglang makakabahan. So it's better to slowly remove it. Ang antidepressant, which takes about 2 weeks to work, sa tagal niya mag-work, alam mo na you cannot be addicted or dependent doon. Yeah. Kung gusto mo lang sumaya, wag antidepressant kung gusto mo na mabilis na solusyon kasi it's not gonna work. Okay, you have to be preparing for that quite a while prior dun sa yung time of effect niya. Okay, and Doc, thank you very much. Ang dami ko na pulot basically kasi of course, syempre maganda, marami rin tayong ma-educate ng mga kasangbahay natin, especially this topic is really very timely. And Doc, thank you very much. Baka meron kayong gustong batiin or you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. I just want to greet my wife and my family, my mom and dad, my in-laws. Hi to Dr. Nabagos family, okay? And you might want to invite the viewers to see you here at Makati Medical Center. Now that we're growing more and more aware of the importance of mental health, please seek a professional help. There's no need to be ashamed of it. There's also courage in asking for help. Yeah, thank you very much again, Dr. Ryan Rabago, a psychiatrist from Makati Medical Center. Naku yan mga kasambahay, we hope ay marami po kayo natutunan sa ating episode ngayong araw. Basta dito sa Doctors on TV, all we aim to do is provide health tips that inspire and guide you towards a wholesome life. Naku, kaya wag muna po kayo maglilipat ng channel, magbabalik pa rin ng Doctors on TV. Nagbabalik ang Doctors on TV at ako para po sa mga karagdagang detalye tungkol sa mga fireworks injuries. Today, we have invited a guest who will guide us through the intricacies of handling emergencies related to firework incidents, providing insights on prevention and immediate care. Let us welcome Dr. Mark Austin Gawaran, an EMED specialist from Makati Medical Center. Good morning, Doc Austin, and welcome to Doctors on TV. Morning, Doc Sarah. Good morning sa lahat po ng mga kasambahay natin that's watching on our TV station right now. Yeah, and it's nice having you here, Doc, no? And ito, Doc, no? Kasi di ba ang dami talagang nasasaktan from mga fireworks, okay? And I remember I grew up nga. Nakikita ko, dinadala sa clinic ng nanay ko, putol yung mga daliri, iba-iba. So, yun, because of that experience, of that exposure, never ako humawak ng mga fireworks. Okay? But of course, for the benefit na maka-educate din tayo ng mga iba and maiwasan ito. So, explain nga natin, Doc, pagka ayan ba, nagkaroon ng injury and dinala sa inyo, usually ano yung first step na pwede muna nilang gawin bago nila itakbo? Actually, for any kind of injury, so fireworks, major man yan or minor, whatever how we think it is,
number one is for you to have copious washings. What do we mean by that? No, so running cold water for 15 to 20 minutes directly on the injured area, so that will clean off the debris. Also decreases the temperature. No, imagine these fireworks are very, very hot. No, so you'd want to have it in a cold environment, clean environment. No, so we have to run it with 15 to 20 minutes of running water. Paki-emphasize nga po how important giving first aid dun sa pasyente na nasaktan. No, first aid saves lives. No, especially for fireworks injury, it can save limbs. No, from preventing them from amputation. It can decrease the expansion of the burns in patients would have firework burns. No, so it's very, very important. So in fact, I would want to emphasize also to our kasambahay, no, that even before you think of doing any fireworks at home, if it's legal and if you have a lot of space, you have to make sure that you have a first aid kit with you, no? Hindi pwede yun. Dapat kapag mag-iisip ka na magpapaputok, dapat meron ng first aid kit. Yeah, hindi pa pwede na parang, alam mo, pwede kang ma-aksidente anytime tapos wala kang pangsalba. Correct. Oo. Okay, di ba? Yeah. O kasi miski tayo sa sa clinic, di ba? Kailangan lagi may pang first aid. Parang kung anong dumating, hindi mo naman alam eh. Correct. Okay, and minsan kasi, di ba, syempre, at feeling natin parang nagiging hobby lang o kaya minsan parang cool ang mga nagpapaputok, ganyan. But, I mean, in your experience, Doc, sino yung at most risk, okay, when it comes to firework-related injuries? Actually, more experience and even sa kahit saan, not just in the Philippines, but all over the world, the most vulnerable population that will have fireworks injuries are children, no? So dapat number one rule, if it's less than 10 years old, you should not ask the children to be in any near fireworks. Like you, diba? You had a trauma before when you're younger, and you saw it, and then, of course, for children, they're very vulnerable. Why? Even those mundane, yung feeling natin safe, no? Like sparklers, no? Parang safe naman, pailaw lang, no? But these ones are very hot materials, no? So, pwede sa mga bata, no, while they're playing around, habang nagtatakbo-takbuhan, no, they can touch it, no? They'll be cursed to touch it, and they have burns. Yun yung lagi nilang sinasabi. But I also think in my experience, I get to see patients who are drunk or under influence, no? Of alcohol doing fireworks. Why? Number one, drunk people mas delayed yung response nila for So medyo downer reflex, alcohol, diba? So even before they can react, medyo mabagal. And drunk usually mga those who are intoxicated are risk takers. Diba? So yung decision-making capability nila is not as sharp when they're not drunk. No? So parang akala nila safe or feeling la safe naman yan eh. Because they're under alcohol lang naman. And these are very vulnerable groups. No? Saka yung mga may mga character na laging akala ko. Yes. Kasi I remember, meron akong classmate, akala daw niya, anyways, kahit nakainom, so basically may takip naman ng pan, ng tuwali. So sabi niya, hindi naman, usually binabalikan nila pag hindi pumutok. So tatakluban. So akala, di ang tagal, hindi pumutok. Okay, so akala ko. So yun, wala mo na sabugan yung eye niya. So exactly. It's, I mean, life-changing experience, really, no? Yun. So I can just imagine, no, parang being very so very young and tapos yun, he would have to deal with that. I feel bad about that actually. Yun, mata lang, no? What if buong mukha niya or you know, worse, he could have died from that incident, diba? So bawal yung akala, no? So very very good, Doc Sara, that you emphasize it also, no? So marami din po sa atin na would have some fireworks injury because lagi nilang binabalikan yung hindi pumutok. Pwede na-delay lang eh. Kaya lang, the moment na ayan na siya, tapos yun, sakto na sa harapan mo na, you know, it's hard to get out of the situation already. Correct. So sige, Doc. So basically, ang common usually ba pag fireworks po, no, related, usually are these burn injuries considered burn injuries? Yes, these are most of the time these are called burn injuries. No, marami sa mga fireworks are burn injuries. Direct heat. Nagiging cause ng injury for the patients na pag nahawakan or yung mga maliliit na lumalabas from the fireworks, mga yung pulbura, no, pwede, or yung mga debris na may init ay mag-touch sa skin natin, that can cause burn injury. Kaya yung sinabi kanina na parang kailangan ayaan mag-flow yung running water. Correct. Para at least kahit papano, kung kunyari yung heat, so medyo bumaba na yung temperature and wag nang magtuloy-tuloy yung injury. Contact with high temperature is making, dun sa balat mo. Okay, and how do you treat that, Doc, pag burn injuries from a firework po?
Usually, pag titreat ka sa burn injury, kung sa mga kasambahay natin sa bahay, no? So we have to assess if it's minor or major burn injury. But if you're not sure, call na lang agad for help and go to the doctor. No, what I mean is, so pagkatapos na maglagay ng water, and then takbo na siya. Kung hindi siya sure. Okay. Kung hindi siya sure. Kung minor injury, so number one, if minor injury, maliliit lang naman, no? Pag minor injury, running water, and then there's no ointment, nothing. Walang Iba kasi nilalagay toothpaste kasi daw malamig. So, mainit, tapos malamig, mag-neutralize. So, siyempre kanya-kanya na yung mga tao mag-isip, di ba? Na baka ganon yan. O yung mga burn ointment na nabibili, na hindi natin, aloe vera, yan yung mga usual na ginagamit. Wag po nating ilalagay. How about ice? Ice, pwede naman kasi it decreases the temperature, it also water, as long as the ice is clean. Diba? Yeah, okay. Kung pwede naman siya, no? So if it's open and then the ice is madumi, so baka mamaya mag-cause pa siya ng bacterial infection. So we don't want that to happen. So if minor, running water, and then after that, pag nag-cool down, you still have to have it reassessed. Bakit? We want them to have tetanus vaccines. No? All burns need to be given tetanus vaccines. Pag major, so after running water, we use a cling wrap. Okay. Para to decrease yung temperature, mas mag-cool, hindi yung air cling wrap yung pag may mga leftover na pagkain, yung ganon. Kasi non-stick siya eh. Hindi siya dumidikit sa skin. No, we don't want any gauze na pwedeng dumikit. Why? Kasi kapag dumikit yung gauze, at tinanggal mo yung gauze, hihilahin pa niya yung skin na nakadikit. Correct. So magpupul pa siya ng more. So mas okay pala yung cling wrap. I'm learning, Doc, ha? Thank you. Okay. So cling wrap yung ginagamit natin. And then you go to the hospital, diba? Directly to the Ang rule of thumb namin, if it's more than a palm, yung burn area, go to the hospital. That's considered major na. If bata ang nagkaroon ng burn injury, go to the hospital. That's Dok, diba? Kahit maliit, pero pag dito sa genital area, takbo na. O sa face, no? Takbo agad. Kasi diba iba, pag nagsisindi, nakaupo. Yes, Naka-squat. So, syempre, minsan, ang tendency dun, magsisiklab yun, tapos affected yung genital area. Okay. Pero Doc, diba? Kasi ako nga, like kanina yung sinabi ko, I remember, parang, I grew up, makakakita ko, biglang dadating yung pasyente, tapos bit-bit niya yung thumb niya. Yes. Ganyan. So, parang maririnig ko yung mother ko noon, sasabihin, kasi the clinic of my mom was located when she was still alive when I was really, really young pa. Katabi ng house. So, separate naman. Naka-separate naman. So, parang minsan, syempre, pag may nag-doorbell, magugulat ka parang nakaganon. Okay, so, syempre, tapos yun, I remember, pag sasabihin niya, naku, hindi siya po pwedeng dry. Correct. So, I do not know, can you kasi nangyayari yan, di ba, commonly? So, pag kunyari mga ganun, for mga severed limbs, no, or mga naputulan, ganyan, no. Lalo na yung mga fingers lang. Ibang usapan kapag malalaking areas na. Pero pag mga fingers lang or parts of the finger, number one is running water pa rin. No? So you have to clean it up. Yung hand mo at saka yung finger. No? Both yung naputulan at saka yung natanggal. Para hindi siya mag-dry up, di ba? Okay. Then you have to put it inside a sterile plastic bag, no, malinis na plastic bag, yung finger. So wag mo ilalagay sa direct na yelo kasi pag dinirect mo siya sa yelo, masyado naman siya magmo-moist, nyo, hindi na masisira din yung tissue. Kasi akala nila, di ba pag bumibili tayo ng karne sa labas, para hindi masira, lalagyan mo ng yelo. So this one is different. Hindi. So pag nilagay mo sa plastic bag na malinis, so dry up mo na, di ba? From initial na cleaning, nag-dry up ka, nilagay mo na. Walang gauze, walang papel, anything. So sa clean na plastic bag, yung plastic bag na yun na naka-sealed, properly sealed, no? Yun ang ilalagay natin sa yelo. So, hindi pwedeng direct contact yung severed limb or severed finger sa yelo mismo. I see. Okay. And, okay, so, dapat, yung time frame, okay, yung golden period na dapat nakarating ka na doon, di ba? Para at least restorable pa. Kasi baka pwedeng madikit, however, will still be functional. Correct. So, it's a case-to-case basis to. It really depends on how bad the injury is. No? Especially for mga ganitong severed limbs, no? Ang dictum lagi natin, rule of thumb, is the earliest, the better, di ba? So, dapat few minutes lang, diretso mo na yan, no? Ang sabi nila, in some of the literature, kaya nila up to 2 hours. Pero ako, tinitingnan ko masyado ng matanga. So, lagi kami tinitingnan 30 minutes to tayo nga lang, Doc, hour. di ba, kunyari, nag-aaral or parang nakatulog ka, kahit sino I'm sure nakaka-relate yung mga ibang viewers natin, nakatulog ka, ganyan, ngalay na ngalay. Ibig sabihin, less yung perfusion na ng blood dyan. How much more kung kunyari, nahiwalay na sa katawan, and tapos ang tagal, tapos hindi siya nourished, walang oxygen, di ba, Doc? Correct. Yeah. So,
usually 30 minutes sa 30 minutes na That's acceptable pa, the most. pa. Okay, for you, yeah. Oo. Okay, and very common ba yan, yung mga napuputulan, Doc? Actually, to be honest, last year when DOH had the firework-related injury surveillance, wala daw naputulan. Last year. Talaga? Last year. Oh. But we're just coming out of the pandemic. Di ba? Hindi naman ganun kadami nagpapatok last year. Oo. And then there are a lot of firework displays, which is very good naman in initiative from local LGUs and also nanonood na lang DOH. sila ng mga firework displays, nanonood na lang. ganyan. And that's what we want to do, di ba? Doon na lang. Huwag na tayo sa bahay Tsaka para natin. kasi nauuso maraming mga concerts, Correct, ganyan, di ba? correct. So, Oo. iba na rin kasi yung generation ng kabataan Oo. ngayon. Okay, pero ito, Doc, sinasabi daw most dangerous fireworks daw yung sparklers, fountains, yung mga aerials. Doc, pwede bang kasi baka mas alam mo din yan yung mga iba't ibang klase ng fireworks, ano yung mga example niyan, and bakit sila yung most dangerous ones? Actually, sa Pilipinas, marami pa rin mga paputok na involved sa firework-related injuries. So, number one, yung mga piccolo. Yung mga paingay, di ba? Or yung mga boga, which is like a loose cannon kind of paputok, no? And then, of course, mga lucis or mga Yun, sparklers, yung lucis, alam ko yun. Hindi ako makarelate dun sa unang Yun kasi yung mga, Okay. actually, ang pinaka-common daw ay from DOH is yung boga, yung piccolo, yung triangle. Yeah, yung triangle, oo. yeah. And then, of course, yung mga lucis, no? Or sparklers. Yung fountain, And saan also siya? fountains. Kasama siya doon, sa lucis, sparklers. Kasi di ba parang yung pailaw. fountain daw, unang ganda, pero minsan parang isang buo, biglang gumaganon siya. May nahahalo siguro kasi mga pulbura. Or nag-form yung pulbura into Parang chunk. Oo. Kaya parang isang nag-dry malakas up, na. kaya isang malakas, no? Bakit sila most dangerous? Kasi usually, people assume that they are not dangerous. And that's the most dangerous part. Kasi people, when they think that it's not dangerous, syempre yung natin, yung safety, yung We're not guarded. You're not guarded, no? So, madali tayo magkaroon ng injuries. So, number one, also, sila yung madalas na very consumer-centric, yung marketing, no? Ang ganda nilang tignan, ang ganda, even yung mga pagbalot nila, so people would buy them, no? And second, can also be used by children. Children ang pinaka-vulnerable natin. In fact, parang almost 1/4 to 1/3 ang firework-related injury are children. That's sad so, naman. 5 to 9 years old. So, sila yung may hawak-hawak, akala So, nila, feeling ko okay. pag bata, dapat ba sisihin yung parents? Number one, kasi Dapat dapat bawal. Oo. Sorry pa parents ha. Kasi syempre, di ba, hindi naman alam ng mga bata. Ang ganda ng fountain, parang baka yung bata, wow, very nice. Tapos hindi niya alam na that's so dangerous for him or for her, di ba? tama. Sa lahat mga kasambahay natin po, magulang naman talaga ang responsible. Number one, Oo sino ba? sige, natanggap na namin, Doc. Parang feeling ko wala ka pang anak. Wala pa. Pero Kaya kasi, pala. ang number one kasi, sino ba bumibili ng fireworks? O siya, kami lang nga. Number two, sino sisindi ng fireworks nun para sa mga Kami din bata? yun. Diba? So, if ever po na may ganoon, of course, minsan hindi naman maiwasan. Pero kami naman yung magdadala sa hospital. No, Yun just lang. kidding aside. No, kasi di ba parang, totoo talaga, kasi talagang yung iba kasi namamatay pa, Doc, di ba? Correct. And it's Marami really namamatay. sad, no, na parang, just because of that like short moment of enjoyment, di ba? Yes. Oo, yun. So, yun lang. So, aside from the disability, no, pwedeng mabulag, pwedeng maputulan, no, pwedeng ding mamatay, no, which are, Yeah. oo. Pero iniisip ko nga, di ba, syempre, parang, minsan iisipin mo ano ba yung mahirap na buhay, pero basically, parang, severely disabled. Oo. So, that would be, that would give such, a very sad life for the individual. Exactly, which is totally preventable, pwedeng maiwasan. Pwede naman talaga, di ba? Kung hindi tayo magputok. Oo nga. O sige, ganito, takutin natin yung mga viewers para medyo mag-ingat sila. Okay, Right. sige. Pag severe ang burns, okay, ano yung mga nakakatakot na mga pwedeng mga consequences? Pag severe yung burns, number one talaga, pwede mo ikamatay. From the get-go. Pero pwede mo bago ikamatay. mamatay, ano mo yung Yun nga pagdadaanan? ang problem Kasi minsan pag severe yung burns, napaka-debilitating. No? Number one, continuous ang burn. Kunyari, pag nasunugan ka, syempre nakadamit ka naman usually, di ba? It will be continuous. Pero, hindi naman pwedeng alisin yan basta-basta. Kasi pag inalis mo nga yun, tulad ng sinabi natin kanina, pwedeng mahilap at yung buong balat. No? Pwede kang maalisan pa ng balat lalo. And second, yung severe burns can cause very severe infection, no? Mapapatagal sa hospital, no? Pwede rin bumaba ang blood pressure because of the mechanism ng katawan na mag-alis ng moisture because of the burn, no? And eventually, pwede sila mapunta sa ICU. In fact,
most of the cases, lalo na sa mga bata, pag may mga burn injury, they have to be seen in a burn center, di ba? May mga burn unit yung mga burn hospitals. unit, Pero parang hindi lahat ng hospitals may burn unit, Yes, no? hindi lahat. Even if they're not capable, no, they can also be put in, intensive control. Kailangan centers. mabantayan. Kasi sabi nila pwede daw magkaroon ng shock. Pwedeng maging shock. Bakit no? bago mag-shock, ano yung principle behind that, Doc? Yeah, so principles of shock naman, because it's thermal injury, no. So as I was telling kanina, no, because of the dissipation of the heat, no, we want the body to be cooled down. Number one, no. So because of that, magkakaroon din ng overflow ng mga mga proteins o chemokines, no. Yung iniisip kasi ng katawan niya is parang nasa survival mode, no, isipin mo. So because of that, mag-i-increase yung heart rate na eventually magkakaroon ng dissipation ng moisture, no. Kaya mapapansin niyo parang yung pag may mga burns, 'di ba, parang nagkakaroon ng mga tubig-tubig, yeah, no. o nagbe-blister. Blisters, no. And then eventually bababa yung blood pressure. I see. Oo, which will cause the shock. Hypotension, tapos shock. Hypotension. Dok, teka, kailangan ko lang tanungin kasi I'm sure marami rin ganyan natitempt sila. Pag may blister, may tubig, di ba Yun iba ang pipindutin o kaya tatanggalin? Dapat ba putukin or hindi? Bawal, no? Bawal Number one, daw, mga bawal kasambahay. ang putukin ang mga blisters, no? Pag magkaroon ng tubig, syempre parang gustong-gusto mo na, Yeah, di ba? oo. Tapos parang magang-maga. Tempting kasi parang ang sarap pindut-pindutin. Yes. But understand, these blisters are sterile environment. Wala yung mikrobyo eh. Yung balat na manipis na gano'n, kahit gano'n kanipis siya, will protect it. That will be your protection. Correct. So pag pinutok mo siya, aalisin mo yung protection na yan. That will be an area, a really good area for bacteria to grow. Yeah, kasi no? magiging exposed siya sa outside environment. So, it can harness like bacteria or any germs po, for that matter. Yes, Kasi any maging germs. another problem pa siya. Another problem, no? So, Yeah. which is also contribute to the shock. Kasi pag sa mga burns, very susceptible sila for infection, and the infection can also lead to hypotension and shock. Okay. So, naku, parang sabi nila, hindi na ako magpapaputo. Hindi na ako bibili. Okay, naku. Ito pa, mga kasangbahay, hindi po lahat daw ng hindi po lahat ng may mga physical injuries, dapat, pag kunyari wala, na tayo, complacent na, hindi, wala naman. Si iba, after nag-fireworks, kunyari hindi sila natalsikan, and all of a sudden, magkakaroon ng changes ang pasyente. Minsan nagkakaroon daw ng inhalational injury. Correct. No, so syempre, yung paputok, hindi lang naman siya yung nakikita nating pagsabog. Of course, meron din yung pailaw or pasabog, no? Ang usually kasama niyan is yung mga usok, no? Coming from chemicals from the paputok, di ba? So this inhalational injury, mainit din yung gas na yun no? So pwede mo siya ma-inhale, no? In fact, may mga nakikita kaming patients dati, yung nagkakasing or parang nasusunog yung nose hairs nila because of the init from the paputok, from the fireworks, no? And that will also lead to injury sa throat natin and eventually sa airway lungs, kasi, sa airway, no? So which would cause eventually, pwede pa mabaga yung daluyan ng hangin, no? It will block, there will be obstruction from the airway passage, no? That would lead eventually, sometimes we have to intubate, no? Kailangan tubuhan. Yeah, tapos siguro, parang on another end, hindi rin natin alam, baka mamaya allergic pala sa isang component doon ng isang pasyente. So, pwede mag-constrict ng airways and right there and then, magkaroon ng acute respiratory failure. Exactly. And not just that, but also vulnerable groups, no? Patients would have COPD, would have asthma, pwede mag-trigger agad, no? Which will lead to exacerbations. O siya, hindi na nga dapat talaga mag-fireworks. Kasi syempre, di ba, ang gastos din nun. Tapos mapuputukan ka pa. Yeah. Okay, ang dami-dami, di ba? Kuwawa naman sila baby, di ba? Right. Okay, pero Doc, ito, I'm just, curious, no? I mean, how often do you see during this, yung pagpapalitan ng taon, marami ba talaga sila? Sobrang dami. Usually, daily, we get at least 1 to 2 patients. How early? Bago magpalitan ng taon, mag-New Year's 2 Eve? weeks before, mag-start So, ang excited Christmas parties. sila. Meron ng minsan na papaputok And then after the New Year's Eve, ano pa? Meron pa rin. Meron Mga pa 1 to rin. 2 weeks meron Yung mga pa rin. naiwan nilang stock. Yes, oo. Yan yung problem natin, yung mga naiwan na sayang naman, paputok na lang natin, no? So, usually sila yung may mga formed gunpowder na sa loob, no? So sila yung pwedeng biglang sumabog. We still get to see everyday mga may But again, we came from pandemic. Of course, during that time, walang masyadong nagpaputok. But now, we're again open, no? There's all chances na marami ulit na lumabas, magpaputok, no? So, we really want to tell to all kasambahay, be very, very careful. I see. And ito, Doc, no? What if someone naman has, accidentally ingested any
particulate matter from the fireworks. Yeah. Oo. So for any ingestion related to fireworks, unfortunately, there's no first aid. Nothing. So if there's any kind, not sure, any amount, go to the hospital, go to the nearest emergency center so that we can evaluate properly kung ano yung nangyari sa kanya. But wala po tayong papainumin na kahit ano, hindi po papainumin ng gatas or whatever. Usually gatas wala. Opo. Walang ganon, no? So, pag meron pong sa tingin natin, may nakain, nakita natin, or hindi, kutob lang natin, especially for our parents, kasi sometimes napalingat sila, may nadampot. I mean, just to be sure. Just to be sure, have them be evaluated in emergency centers. In the I see. Okay. Is there such thing as parang klase ng fireworks na pwedeng ma-enjoy without having any risk of any form of injury? Is there? Kasi gusto natin bigyan din ng benefit of the doubt para pagbigyan yung mga talagang gusto nilang maipili talaga. Hindi, gusto ko talaga mag-fireworks. Meron bang ganun, Doc? Wala. Kasi all the fireworks, ang prinsipyo ng fireworks is that magkaroon ng combustion. Ibig sabihin, may pagsunog na mangyayari. At dapat yun ay napakataas na degrees, no? Sabi nga nila, even sa mga lucis, no? Which is, tingin natin yung safest, it can actually reach to 2,000 Fahrenheit or 1,000 Celsius. Ang pagkulo ng tubig, 100 Celsius na. So, 10 times ng pagkulo ng tubig, yung init ng meron sa lucis, no? And that's supposedly one of the safest. DOH has been recommending alternatives for fireworks. No? Number one, kung kaya naman manood na lang sa mga fireworks display na meron sa lugar na lang, yun na lang. Tipid pa. Tipid, no? And then you get to enjoy with the crowd, di ba? May ambience pa. Second is, kung gusto talaga sa bahay, of course, push pa rin natin yung mga non-firework related paingay, no? O mga LED lights. Uso naman na ngayon yun, di ba, sa mga concerts, sa mga LED lights, glow sticks, no? Mga cellphone yun ang ginagamit, di ba? Parang pag may kumakanta sa concerts, di ba? Oo, yun. Yung mga K-pop, di ba? May mga... Siguro enjoy each other's company na lang. Correct. Yun siguro yun, mas maganda. Kasi at the end of the day, maganda pa rin you're with your families and loved ones and you guys together would be parang closing the doors for the past year and, trying to embrace yung pagpasok ng bagong taon. Nang buo. Nang buo ka. Yes, nang buo ka. Hindi ka na kompleto ka. Yes, correct. And buo ang pamilya, no? Buo ang daliri mo, everything. No? Everything. And buo ang pamilya. Oh, this is such a nice interview, Doc, ha? I really love this episode na. Dapat babalik ka sa amin, ha? Yeah, thank you very much, Doc, ha? But before kita pakawalan, can you give some parting words sa ating mga viewers, sa ating mga kasambay? And you might want to invite them here sa Makati Medical Center. Nung EMED ka, ayoko namang imbitahin mo sila kapag naputukan mo kayo, ha, Simi, ha? I always tell my patients, I always would want to see you guys, but probably not in the emergency room. And not on a New Year's Eve. Not on a New Year's Eve. But yeah, so I would really want to tell to all kasambahay po, no? So as I was mentioning kanina, no, if you have any intention to do or to light any fireworks during these days, no, or events, please make sure that number one, first aid kit with you already, no? Meron kang ample na gamot, no? Meron kang running water na malapit, no? May sand. Kasi sometimes yung mga lucis, pwede mong anihan sa sand yan para hindi natin nahahawakan, no? And you should always wear mga gloves that are fire resistant, no? Second is make sure na meron kang contact lines, no, para pag may emergency, pwede ka agad tumawag. At saka may kasama ka pala during the time ng na nagsisindi ka. Pero may magdadala sa'yo, di ba? Right. Yeah. Huwag kang iinom ng alcohol if you're intending to fire it, no? So, and then huwag kang gagamit ng mga lighters. Dapat mahahaba yung mga ginagamit nating pang light up ng mga fireworks, no? And basically, no, sa dami ng parents, again, we want to emphasize, kayo po ang responsable sa mga anak nyo, no? So, whatever it will happen, kayo po ang bumili, kayo nagpailaw, kayo magbibigay ng lucis para sa mga bata, no? So, pag-isipan po mabuti kung kailangan ba? Baka naman hindi kailangan, no? And lastly, of course, if there's anything else, if you don't know what to do or you're not sure kung ano po nangyari sa mga anak nyo or during these events, no, of course, 24/7, the Makati Medical Center Emergency Department is always open to cater for any kind of injuries, no, firework-related or not. Please feel free to come and visit us, but please make sure naman po na at least not this new year kasi, for your sake and, for everybody's sake, we really want you guys to be safe. I see. Very, very well said. Thank you once again, Dr. Mark Austin Gawaran, an emergency medicine specialist from Makati Medical Center.
Naku mga kasambahay, napakaganda ng ating naging talakayan, no? Diyan lamang kayo ha. Magbabalik pa rin po ang Dr. Zon TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Naku mga kasambahay, para po sa dagdag kaalaman, minsan sa sobrang kasiyahan, sa celebration ng year-end party, hindi po natin namamalayan ang ating mga anak. Naku, paano kung ang ating mga anak ay, aksidente pong nakalunok ng paputok? Ano nga ba ang mga dapat na unang gawin ng mga parents sa ganitong sitwasyon? For the details, let's watch this. Ngayong holiday season, nauuso na naman ang paputok mga kasangbahay. Kaya tiyakin nating mga magulang na mailalayo ang mga bata laban sa mga ipinagbabawal na paputok. Dahil baka ito ang maka-injury sa kanila. Dahil madalas napapagkamalang candy or pagkain ng mga bata ang maliliit na paputok. Kaya dapat tayong mga magulang, doblehin pa natin ang pagbabantay sa ating mga anak. Kaya naman pag-usapan natin ngayong araw ang mga panganib kapag na-injury or nakakain ng paputok ang ating mga anak. Ang fireworks at ang mga ilang uri ng paputok ay delikado sa kalusugan ng bata. Pwede siya magdulot ng mga sugat, burns at eye injury. Kapag ito ay nakain ng bata, pwedeng makalason ang mga firecrackers. In case na masugatan ng dahil sa paputok ang bata, ang unang gawin itapat sa running water ang mga sugat for about 10 minutes at lagyan ng gasa. Huwag niyo pong lalagyan ng ointment, oil, mantika or mantikilya at kahit ano pang cream ang sugat. Dapat ay dalhin agad sa ospital ang bata. Kung ang bata naman ay nakakain ng paputok, dalhin din po agad sa emergency room para mabigyan ng atensyon ng poison control. Huwag pong painumin ng tubig, gatas, or kaanumang liquid ang bata. Alam nyo ba na delikado din sa mga tenga ng mga maliliit na bata ang malakas na tunog ng mga firecrackers? Para sa maliliit na babies, protektahan ang kanilang tenga. Takpan ang kanilang tenga gamit ang mga sound-protecting headphones. Ilayo nyo din si baby sa mga lugar kung saan maraming paputok. Pwede ring takpan ang ingay ng fireworks sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng white noise o kaya ng electric fan. May mga paraan upang maiwasan ang firecracker injury sa mga bata. Kung legal ang paggamit ng fireworks sa inyong lugar, bumili lamang kayo sa mga legal na fireworks manufacturer. Iwasan na ito ay mapaglaruan ng mga bata. Gumamit lamang ng fireworks sa labas ng bahay at sa lugar kung saan ito ay pinapayagan na paputukin. Payuhan niyo din po ang mga bata na huwag pulutin ang mga paputok sa daan at i-dispose ang mga paputok ng maayos. Worst case scenario kung ang bata ay nakakain accidentally ng firecracker, tulad ng aking nabanggit, ang ingestion ng paputok ay nakakalason sa mga bata. Kung kaya't labis na pag-iingat ang kinakailangan at dalhin siya agad sa pinakamalapit na emergency room for proper first aid and poison control management. And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan today. As always, consult your pediatrician for your baby's health. Salamat again for watching today's episode. Again, I am Dr. Katrina Flor Cruz-Dacanay. You can follow me through my Facebook page and YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. Maraming salamat again and I'll see you in our next episode. Sana po ay marami kayong natutunan ngayong araw. We consistently emphasize prioritizing your health for a good life. Mamayang gabi po, sana ay mag-ingat ang lahat. Kung maaari po ay huwag na masyadong lumabas at sa loob na lamang po ng bahay, mag-celebrate. At ang lagi naming dasal, sa lahat po ng may mga pinagdadaanan, lalo na sa kanilang mga kalusugan. May God bring healing and guidance to each one of you mga kasangbahay. And with that, we conclude today's enlightening episode. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. The hormonal imbalance in PCOS is when this hormone, which is called the androgen, it's actually a male hormone, okay, and it's too much in the body of a woman. So that is polycystic ovary syndrome in a simplistic description. At
yan po mga kasangbahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their unwavering support. And I would like to greet BMPI's General Manager Mr. J. Eusebio at syempre ang ating Kuya Daniel Razon na wala pong sawang sumusuporta sa mga adhikaing public service. May God always protect you and grant you a healthy life. Syempre binabati ko ang aking kambal, si Iyo, si Iya, and si EJ. Hi to Doc Alain. And syempre yung mga pasyente natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. Wishing you a very blessed year ahead. And of course, Nanay and Tatay, I love and miss you both. At sa ating pong mga kasambahay, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barba Cabudil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang araw at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health, only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is a premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Galayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba Cabudil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food,